Huminto ka muna sandali at makinig ng mabuti. Maaaring tunog kakaiba o labag sa karaniwang pag-iisip ang sasabihin ko, ngunit ito ang tunay na katotohanan, lahat ng natutunan mo tungkol sa tagumpay ay mali. Hindi ito tungkol sa talino. Hindi ito tungkol sa swerte. Hindi rin ito tungkol sa talento. Sa loob ng maraming taon, naniwala ako na kailangan ko ng diploma, mga koneksyon, o perpektong pagkakataon hanggang sa matuklasan ko ang isang bagay na tanging 1% ng mga tao sa buong mundo ang may lakas ng loob na isabuhay. At nakapagtataka, ang 1% iyon ang kumokontrol halos sa lahat ng pera sa planeta. Ngayon, isipin mo ito, paano kung lahat ng itinuro sa iyo tungkol sa pera ay kasinungalingan? Paano kung kaya mong baguhin ang lahat sa loob lamang ng ilang buwan? Tingnan mo, hindi ko kayang baguhin ang iyong buhay. Ngunit ikaw kaya mo. At ang ibabahagi ko sa iyo ngayon ay isang bagay na kakaunting tao lang ang tunay na nauunawaan. Ang buhay ng isang tao ay hindi nagbabago dahil sa pera, sa trabaho, o sa edukasyon. Nagbabago ito dahil sa isang ideya. Isang simpleng ideya lamang. Parang maliit, hindi ba? Ngunit ang mga ideya ay may kapangyarihang baguhin ang kapalaran. Pag-isipan mong mabuti. Ilang beses ka nang nagkaroon ng ideya na pwedeng baguhin ang takbo ng iyong buhay, ngunit hindi mo tinuloy dahil naniwala kang hindi mo kaya. Ilang beses mo nang narinig ang mga salitang, wala kang kikitain dyan, at naniwala ka. Ang totoo, hindi ka nakagapos dahil sa kakulangan ng pagkakataon. Nakagapos ka dahil hindi mo pa napagdesisyunang kumilos base sa isang makapangyarihang ideya. Naranasan ko na ang kinaroroonan mo ngayon, walang pera, walang karanasan, at nahihiyang aminin kung anong trabaho ang mayroon ako, nagpalit ng gulong, naglinis ng sahig, gumawa ng anumang trabahong makukuha para lang may maipangtusto sa pagkain. Naalala ko pa ang pakiramdam habang nakatingin sa salamin at hindi ko makilala ang sarili ko, iniisip kung bakit parang mali ang takbo ng buhay ko, ngunit hindi ko alam kung saan magsisimula. Hanggang sa isang araw, may nagbigay sa akin ng isang aklat, Mag-isip at Yumaman. Hindi ang papel ng aklat ang nagbago ng buhay ko, kundi ang ideyang kasama ng bawat pahina nito. Doon ko naunawaan na ang kailangan ko ay hindi karagdagang pagsasanay o diploma. Kailangan ko ng isang ideya na tatanggapin ko, aalagaan ko, at ipaglalaban ko hanggang sa ito'y maging mas totoo kaysa sa realidad ko noon. Huwag mong maliitin ito kahit isang sandali, ang mga ideya ay parang mga binhi. Kapag inilibing mo ang isang ideya dahil iniisip mong hindi kaya o hindi ito para sa akin, namamatay ito. Pero kung pakakainin mo ang ideyang iyon, kahit paunti-unti, sa pamamagitan ng simpleng trabaho o maliliit at tuloy-tuloy na hakbang, magbabago ito. Hindi mo na makikilalang galing iyon sa takot, magiging kumpiyansa na ito, magiging resulta. Nagsimula ako noon sa pagtanggap ng trabaho sa paglilinis ng isang palapag, kapalit ng humigit kumulang 1,070 piso bawat buwan. Tumawa ka kung gusto mo, minsan tumatawa rin ako, ngunit ang kasunduang iyon na halos walang halaga ang naging unang konkretong hakbang na nagbago ng intensyon ko tungo sa pagkilos. Mula noon, hindi na ako tumigil. Ginawa kong ilan ang dating isang palapag, at makalipas ang ilang panahon, kumikita na ako ng humigit kumulang 5 milyong piso bawat taon. Pagkaraan pa ng mas matagal, umabot ito sa higit 30 milyong piso. Hindi iyon dahil sa swerte. Hindi dahil sa talino. Dahil iyon sa pagpupursige sa isang ideya at sa tapang na kumilos kahit sinasabi ng iba na walang saysay iyon. Pag-isipan mong mabuti, ilang beses ka na bang nagkaroon ng makinang ideya na nilamon ng sarili mong mga dahilan? Wala akong oras, wala akong pera, wala akong karanasan. Tanungin mo ang sarili mo, ang mga dahilan bang ito ay nagbago ng buhay mo para sa ikabubuti o binigyan ka lang ng panandaliang ginhawa? Karamihan sa mga tao ay mas pinipili ang kaligtasan ng mga paliwanag kaysa sa panganib ng pagsubok. Kaya hamon ko sa iyo ngayon, kumuha ka ng isang pirasong papel at isulat ang ideyang matagal mo nang iniiwasan. Huwag mong baguhin, huwag mong husgahan, isulat mo lang. Pagkatapos, hatiin mo ang ideyang iyon sa isang hakbang na sobrang liit na hindi mo kakailanganing lakasan ang loob para gawin ito, isang bagay na matatapos mo sa loob ng 24 na oras. Simple lang ang patakaran ko noon, kung kayang gawin ngayon, gagawin ko agad. Ngayon, paano mo gagawing praktikal ang ideyang ito sa panahon ngayon? Una, isulat ng detalyado. Itala kung anong pagbabago ang pangako ng ideya mo, hindi lamang sa kung ano ang makukuha mo, kundi sa kung sino ang magiging ikaw.
Huwag mong isulat na gusto kong yumaman, isulat mong gusto kong magkaroon ng kalayaan sa oras at tumanggap ng sapat na kita buwan-buwan upang masuportahan ang aking pamilya at mapalago ang aking sarili. Kapag inilalarawan mo na ang bersyon ng sarili mong mayroon na noon, magsisimulang maghanap ang iyong isipan ng mga kilos na akma rito. Ikalawa, subukan mo agad at sa abot kayang paraan. Maaaring ito'y isang maliit na serbisyo, isang simpleng pahina sa internet, o isang alok sa mga kaibigan. Huwag kang maghintay ng perpektong produkto. Ang unang galaw ay para malaman kung may pangangailangan at para ikaw ay matuto. Naalala ko kung paanong bawat pagkakamali ko sa simula ay nagturo ng mahahalagang aral, hindi bilang katapusan, kundi bilang pagwawasto upang magpatuloy ako sa daan. Ikatlo, ulitin hanggang maging bahagi mo. May kakaibang kapangyarihan ang sadyang pag-uulit. Maraming tao ang nagsasabing na-inspire sila sa isang video o aklat, ngunit makalipas ang isang linggo, balik sa dati. Ang tunay na pagbabago ay nangangailangan ng paulit-ulit na pagkilos. Ang isang katotohanang narinig mo ng minsan ay parang isinulat sa buhangin, ngunit kapag narinig mo ng libong ulit, parang inukit na ito sa marmol. Ulitin ang iyong mga pagpapatibay, balikan ang iyong ideya, at gawin ang maliliit na hakbang araw-araw. Ito ang binabago ang mga estrukturang mental na nagdidikta ng iyong mga desisyon. Noong sinimulan kong ulitin ang aking mga paniniwalang kaayon ng ideya, naging imposibleng magtrabaho pa ako sa mga bagay na walang saysay. Sinundan ng aking mga kilos ang bagong pagkakakilanlan ko. Ika-4, harapin ang takot na parang kalamnan, sanayin mo ito. Sa simula, masakit ang bawat pagkilos. Nakakatakot ang unang pagkaharap sa posibilidad na kaya mo talagang magbago. Nararamdaman ko noon ang hiya, ang takot na mapagtawanan, ang bigat ng iniisip ng iba. Ngunit bawat maliit na hakbang ay dahan-dahang pinapatay ang takot na yon. Noong una akong nakakuha ng kontratang mas mataas kaysa sa dating 1,070 piso, napaluha ako, hindi dahil sa kahihiyan, kundi sa kaginhawaan. Ang damdaming bumabalot sa iyo kapag nakagawa ka ng unang hakbang ay makapangyarihan at nagbabago ng buong pagkatao. Nag-iwan ito ng bakas na hindi kayang burahin ng alinmang kabiguan. At sa oras na gawin mo ang pangalawang hakbang, mas kaunti na ang sakit. Sa ikatlong bahagi, halos hindi mo mapapansin. Ikalima, subukan mong gumawa ng isang panlipunang eksperimento. Ibahagi mo ang iyong ideya sa isang taong pinagkakatiwalaan mo, hindi upang humingi ng pahintulot, kundi upang lumikha ng pananagutan. Madalas, ang mga bagay na tila simpleng pantasya ay nagiging pangako kapag binibigkas ng malakas. Nagsimula akong sabihin ang aking mga intensyon sa isang kaibigan, at binago nito ang paraan ng pagtingin ko sa sarili ko. Hindi na ito basta pangarap, kundi isang plano. At kung pakiramdam mo ay wala kang mapagsasabihan, sumulat ka ng liham na naglalarawan ng iyong ideya na para bang natupad na ito. Basahin mo ito araw-araw. Iyan ay isang kasunduan sa iyong sarili. Ika-6, maglarawan ng detalyado at kumilos ng may pagkakapare-pareho. Ang paggunita ng walang pagkilos ay nagiging ilusyon, ang pagkilos ng walang pananaw ay nagiging pag-aaksaya ng lakas. Isipin mong pinaglilingkuran mo na ang mga kliyente, tinatanggap ang bayad, at nararamdaman ang karangalan ng pagtulong sa isang bagay na mas malaki kaysa sayo. Kasabay nito, gumawa ng maliliit na hakbang na nagpapatunay sa iyong pananaw, mag-alok ng isang paunang bersyon ng iyong serbisyo, humingi ng puna, matuto, ayusin, ulitin. Sa huli, hayaan mong ibahagi ko ang isang bagay na malapit sa akin. Ang nag-angat sa akin mula sa pagiging di kilala ay hindi isang malaking pagkakataon na kumatok sa pinto, kundi ang pagtangging hayaang mamatay ang ideya dahil sa takot na mapahiya. Ang damdamin na nais kong maramdaman mo ngayon ay hindi huwad na motibasyon. Ito ang buhay na alaala ng sandaling na pagtanto mong maaari kang maging iba. Ang parehong damdaming nagtulak sa akin na maiyak sa ginhawa at pagkatapos ay matawa sa sarili ko dahil minamaliit ko ang simula. Kung hinahanap mo ang isang simula, narito ito. Isulat ang iyong ideya, hatiin ito sa isang hakbang na kaya mong gawin ngayon, ulitin ang isang pahayag na umaayon ang iyong isipan sa ideyang iyon at isagawa. Gawin mo ito sa loob ng 7 magkasunod na araw at pansinin kung paanong ang maliliit na desisyon ay nagsisimulang magbukas ng mga pintong dati tila sarado. Ito ang ideyang nagbabago ng lahat, payak, marupok, makapangyarihan, at ang tanging hinihingi nito ay piliin mong alagaan ito sa halip na ibaon. Lumaki akong naniniwalang upang kumita ng pera, kailangan mong maging matalino. Iyan ang ideyang itinanim sa akin mula pagkabata, at naniwala ako rito sa loob ng maraming taon.
Naniwala ako ng husto kaya hinubog nito ang paraan ng pagtingin ko sa mundo. Nakikita ko ang iba na umuunlad at naiisip ko, mas matalino sila kaysa sa akin. Tinitignan ko ang aking refleksyon at nakikita ko ang isang karaniwang tao, isang taong hindi isinilang na may kaloob ng tagumpay. At dahil naniwala ako roon, ako mismo ang nagpigil sa sarili ko. Sapagkat kapag naniwala kang hindi ka sapat na matalino, hindi ka sumusubok. Kapag naniwala kang ang tagumpay ay para lamang sa ilan, kumbinsido kang hindi ka kabilang. At kapag naniwala kang kailangan mong magdusa para magkaroon ng pera, ang pagdurusa ay nagiging gawi, hindi isang pagbubukod. Sa mahabang panahon, inakala kong ang problema ay ang mundo, ang trabaho, ang ekonomiya. Ngunit ang tunay na hadlang ay hindi nasa labas, kundi nasa loob. Naalala ko ang araw na malinaw kong naunawaan iyon. Pagod na pagod ako, labis na nagtatrabaho, ngunit pareho lang ang kinikita ko. Gigising ako ng maaga, matutulog ng huli, ngunit walang pagbabago. Hanggang sa unang beses kong tanungin ang sarili ko, paano kung hindi trabaho ang problema? Paano kung ang problema ay ang paraan ng pag-isip ko? Ang tanong na iyon ang nagbago ng lahat. Nang simulan kong pag-aralan ng isipan, napagtanto kong ang pera ay hindi simula, kundi refleksyon. Refleksyon ito ng paniniwala mo tungkol dito. Kapag naniwala kang mahirap itong makuha, tinataboy mo ito. Kapag naniwala kang hindi ka karapat-dapat, sinisira mo ang sarili mong mga pagkakataon. Kapag naniwala kang kailangan mong puwersahin ang sarili mong magtrabaho ng sobra, bibigyan ka ng universo ng mas maraming trabaho, ngunit hindi mas maraming kasaganaan. Ang lahat ng nasa paligid mo ay tumpak na larawan ng iyong paniniwala tungkol sa kung ano ang posible. At ang pinaka-nakakatakot ay walang nagtuturo nito sa atin. Walang nagsasabi na ikaw mismo ang nagpoprograma ng iyong kakulangan araw-araw, sa mga salitang ginagamit mo, sa mga iniisip mong paulit-ulit, sa paraan ng iyong reaksyon. May panahon na naniwala ako na pisikal na pagsisikap ang sagot. Ang mas maraming trabaho, mas maraming kita. Ngunit palagi lang pareho ang resulta, napapagod ako, na-stress, at walang totoong pagbabago. Nakulong ako sa paniniwalang ang lakas ng katawan ang solusyon. Hanggang sa maunawaan kong ang sikreto ay hindi lakas, kundi kamalayan. Ang tunay na nagbabago ng iyong realidad ay hindi kung gaano karami ang ginagawa mo, kundi kung gaano kalalim ang iyong paniniwala. At kapag nagbago ang iyong isipan, sumusunod ang mundo. Sinimulan kong obserbahan ang mga matagumpay na tao. Napansin kong kakaiba, hindi naman sila palaging nagtatrabaho ng mas marami, pero iba silang mag-isip. Kumilos sila na para bang maunlad na sila bago pa man dumating ang pera. Nagsasalita sila na parang may kasaganaan na. At ang asal na iyon ang umaakit ng mga pagkakataong tumutugma sa kanilang paniniwala. Hindi ito mahika. Ito ay focus. Ito ay pagkakahanay. Ito ang kapangyarihan ng isipan sa pagkilos. Ngayon, ipinapaliwanag ng agham ng utak ang naranasan ko sa aktual na buhay, hindi alam ng utak ang pagkakaiba ng totoo at inisip kapag matindi ang damdamin. Ibig sabihin, kapag paulit-ulit mong iniisip ang isang bagay na may emosyon, tinatanggap ito ng utak bilang katotohanan at nagsisimula itong kumilos para patunayan iyon. Kaya ang mga taong laging sinasabing malas sila ay patuloy na nakakaranas ng kamalasan, habang ang mga nakakaramdam na pinagpala ay tila palaging sinuswerte. Hindi nagbabago ang mundo, nagbabago ang pananaw. At ang pananaw ang lumilikha ng mundong nakikita mo. Sa loob ng maraming taon, umakto ako bilang biktima ng mga kalagayan. At nagastos ko roon ang aking oras, lakas, at mga pagkakataon. Lagi kong iniisip, hindi ako makakapag-invest, hindi ako makakapagsapalaran, hindi ako makakapagbago. Ngunit dumating ang araw na napagtanto kong hindi ko kailangan ng pahintulot. Ang kailangan ko ay desisyon. Araw iyon na tumingin ako sa salamin at sinabi sa sarili ko, ikaw ang lumikha ng sarili mong realidad. Sa simula, parang katawa-tawa. Ako mismo ay nagduda. Pero patuloy kong inuulit. At habang tumatagal, ang pangungusap na iyon ay nagsimulang baguhin ang aking tindig, ang aking mga desisyon, ang tono ng aking boses. Nagsimula akong kumilos bilang isang taong lumilikha, hindi bilang isang taong tumutugon lamang. At narito ang dakilang pagkakaiba. 79 na bahagi ng mga tao ang nabubuhay na palaging tumutugon sa takot, sa mga bayarin, sa mga balita, sa mga opinyon ng iba. Tanging isang bahagi lamang ang tunay na lumilikha. Kapag ikaw ay tumutugon lamang, hinahayaan mong kontrolin ka ng mundo.
Ngunit kapag ikaw ay lumilikha, ikaw mismo ang nagtatakda ng ritmo ng iyong buhay. Ang pagtugon ay inuulit ang nakaraan, ang paglikha ay humuhubog ng hinaharap. At ang nagtatakda kung saan ka nabibilang ay hindi talento, kundi paniniwala. Naalala ko ang sandaling napagtanto ko kung gaano kalaki ang kapangyarihan ng paniniwalang iyon. Nasa isang kumperensya ako, nakaupo sa pinakalikod ng isang punong auditorium. Sa unahan, may isang lalaki na nagsasalita ng may labis na kumpiyansa, at tila ba nahipnotismo ang buong madla. Napaisip ako, kung makapagsalita lang ako ng ganyan, siguradong magbabago ang lahat. Ngunit sa parehong sandali, may boses sa loob ko na bumulong, hindi mo yan kaya. Hindi ka katulad niya. Ang boses na yon ay kasama ko na mula pagkabata, boses ng limitasyon, ng takot, ng paghahambing. Doon ko napagpasyahan na patahimikin ito. Hindi ko kailangang maging siya. Kailangan kong maging ako, ang pinakamainam na bersyon ng aking sarili. Kapag naniwala kang hindi mo kaya, ang buong mundo ay tila nagkakaisa upang patunayan mong tama ka. Ngunit kapag pinili mong maniwala sa isang bagong posibilidad, ang mundo rin ay makakahanap ng paraan upang kumpirmahin ang panibagong paniniwalang iyon. Parang naghihintay ang realidad sa iyong desisyon bago ito magsimulang mag-ayos. Naranasan ko ito nang simulan ko ang sarili kong negosyo. Sa simula, wala akong lohikal na dahilan para magtagumpay, wala akong karanasan, wala akong koneksyon, at wala akong puhunan. Pero kumilos ako na parang posible ito. At bigla na lamang may mga pintuang nagbukas. May mga kliyenteng lumilitaw mula sa hindi inaasahang lugar, at may mga pagkakataong dumarating. Hindi dahil naging mapagbigay ang universo, kundi dahil sa wakas ay nakaayon na ako sa tamang dalas. Marahil ito rin ang kulang sa iyong buhay ngayon, ang ihanay ang isipan mo sa resulta na iyong ninanais. Tigilan mong ulitin na hindi mo kaya. Itigil mong sabihing mahirap. Ang mga salitang iyon ay mga utos. Sinusunod ng iyong kaisipan ang bawat isa na parang direktang utos. Palitan mo ang mga ito. Ang hindi ko kaya ay maging natututo akong kayanin. Ang mahirap ay maging nagiging mas madali na ito. Ang isipan ay natututo sa pamamagitan ng pag-uulit, at ang pag-uulit ay lumilikha ng ugali. Subukan mo ito, sa loob ng 7 araw, obserbahan mo ang bawat pangungusap na binabanggit mo tungkol sa pera. Isulat mo lahat. Sa dulo ng linggo, basahin mo. Mapapansin mong karamihan sa mga ito ay refleksyon ng mga paniniwalang minana mo mula sa magulang, sa paaralan, sa lipunan. Hindi ito mga katotohanan, kundi mga programang isinaksak sa iyo. At ang magandang balita, anumang natutunan ay maaaring baguhin. Nang maintindihan ko ito, tumigil akong labanan ang realidad at nagsimula akong hubugin ito. Dahil ang sikreto ay hindi sa swerte, kundi sa kamalayan. Ang tagumpay ay hindi nagsisimula kapag dumating ang pera, kundi kapag nagbago ang isipan. Kapag tumigil kang mag-isip bilang biktima at nagsimulang mag-isip bilang tagalikha. Kapag hindi mo na hinihintay ang tamang sandali at pinili mong ikaw na ang maging tamang sandali. At ngayon, tatanungin kita, pagkalipas ng 1 taon, kapag tumingin ka pabalik, maniniwala ka pa rin ba sa mga parehong ideya na pumipigil sa iyo ngayon? Patuloy mo pa rin bang pakakainin ang takot, ang pagdududa, at ang kakulangan? O magkakaroon ka ng tapang na wasakin ang mga kasinungalingang iyon at likhain ang bagong katotohanan tungkol sa kung sino ka at ano ang kaya mong gawin? Dahil sa huli, ang tanging humihiwalay sa iyo mula sa buhay na ninanais mo ay ang paniniwalang pinipili mo pa ring ipagtanggol. Alam mo ba kung ano ang isa sa pinakamalupit na bilangguan na umiiral? Ang mabuhay upang laging subukang pasayahin ang iba. Isa itong di nakikitang kulungan, maganda sa labas, ngunit nakakasakal sa loob. Sa loob ng maraming taon, nabuhay ako roon nang hindi ko namamalayan. Ginagawa ko ang inaasahan ng iba, sinasabi ko ang tingin kong gusto nilang marinig, at nagdedesisyon ako batay sa takot na baka hindi sila matuwa. Sa kalaunan, naramdaman kong pagod na pagod ako, parang nabubuhay ako pero hindi talaga namumuhay. Ang pinakamasakit sa kulungang iyon ay ang katahimikan nito. Walang kadena, pero ikaw mismo ang gumagawa ng mga rehas, sa bawat sandaling nagsasabi ka ng kahit gusto mong sabihin ay hindi, sa bawat pagkakataong pinapaliit mo ang sarili para magkasya sa pamantayan ng iba, sa bawat oras na itinatanggi mo ang sarili mong boses para lamang tanggapin. Naalala ko ang isang araw, nakaupo ako sa pinakalikod ng isang napakalaking auditorium. Sa unahan ay naroon ang isang lalaking nagngangalang Bill Gove, at tila nahipnotismo ang buong silid sa kanya.
Hindi lang siya nagsasalita gamit ang mga salita, nagsasalita siya gamit ang kaluluwa. Habang pinagmamasdan ko siya, naisip ko, kung taglay ko lang ang kumpiyansang iyon, magbabago ang lahat. Ngunit ang naramdaman ko ay takot, takot na mapansin, takot na magsalita, takot na mapahiya. Hanggang sa sinabi niya ang isang bagay na tumagos sa akin parang kidlat, kung nais mong maging malaya, kailangan mong maging ikaw. Hindi ang iniisip ng pamilya mong dapat kang maging, hindi ang inaasahan ng mundo, kundi kung sino ka talaga. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa loob ko ng maraming linggo. Parang may ilaw na biglang sumindi sa madilim na silid na matagal ko nang iniiwasan. Doon ko napagtanto na ang buhay na aking isinasabuhay ay hindi talaga akin, ito ay refleksyon ng mga inaasahan ng iba. At nasaktan ako ng malalim dahil naunawaan kong nasasayang ko ang pinakamahalagang regalo ng isang tao, ang pagiging totoo. Ilang tao kaya ang nabubuhay ng ganyan, nakakulong sa mga papel na hindi nila pinili, pilit tinutupad ang mga inaasahan na hindi naman kanila. Ilang pangarap kaya ang nililibing araw-araw dahil sa takot na mapagtawanan. Nang simulan kong hanapin kung sino talaga ako, naging hindi komportable ang lahat. Dahil ang pagiging totoo ay nangangailangan ng tapang. Mapapansin mong hindi lahat ay magugustuhan ang tunay mong pagkatao. May tatawag sa iyo ng mayabang, may manlilibak, may mga lalayo. Sa loob ng ilang panahon, sinubukan kong iwasan ang hindi komportableng pakiramdam na iyon, hanggang sa maunawaan kong ang pagsisikap na pasayahin ang lahat ay ang pinakamabilis na paraan upang tuluyang mawala ang sarili. Ang buhay ay hindi nilikha upang ikulong sa pag-ayon sa iba, kundi upang isabuhay ng may layunin. Ang maging tunay na ikaw, iyan ang pinakamatapang na anyo ng kalayaan. Ito ang unang hakbang patungo sa kalayaan. At hindi ko tinutukoy ang kalayaang pinansyal, kundi ang kalayaang mag-isip, makaramdam, at kumilos ayon sa tunay mong pagkatao. Kapag tumigil ka sa pamumuhay para sa mga inaasahan ng iba, may mahiwagang nangyayari, nagbabago ang iyong enerhiya. Nagsisimula kang makaakit ng mga tao at pagkakataon na tumutugma sa iyong tunay na pagkakakilanlan. Ang mga bagay na dati tila imposibleng mangyari ay nagiging natural. Naalala ko noong una kong naisip na gusto kong magsalita sa harap ng mga tao. Isa yon sa mga pinakanakatatakot na sandali ng aking buhay. Ang simpleng ideya ng pagtayo sa entablado ay nagpapakabog ng dibdib ko, nagpapapawis ng mga kamay ko, at nagpapakuyom ng boses ko. Ginugol ko ang maraming oras na nag-ensayo mag-isa sa harap ng salamin, hinahanap kung saan naroon ang tunay kong tinig. Sa tuwing nagkakamali ako, may tinig na bumubulong sa akin, itigil mo na, hindi ito para sa'yo. Ngunit may isa pang tinig, ang tinig ng bagong kamalayan, na nagsasabing, magpatuloy ka, dito mo mararanasan ang kalayaan. Natutunan ko na ang tapang ay hindi kawalan ng takot, kundi isang pasya. Ito ay ang pagpiling magpatuloy kahit nanginginig. At iyon mismo ang ginawa ko. Sa simula, tila isa itong ganap na kabiguan. Nauutal ako, nakakalimot sa sasabihin, at nahihiya. Ngunit habang lumilipas ang panahon, may unti-unting nagbago sa loob ko. Sa bawat pagtatangka, sa bawat maliit na tagumpay, naramdaman kong mas nagiging totoo ako. Hanggang sa isang araw, napagtanto kong hindi na lang ako basta nagsasalita, nakikipag-ugnayan na ako. Nagsimula akong pakinggan ng mga tao, madama nila ako, at magbago. Lahat ng ito ay nangyari dahil tumigil akong subukang maging kung ano ang inaakala kong gusto nilang makita, at nagsimulang maging kung sino talaga ako. Tinuturuan ako ng buhay na ang pamumuhay para lang mapasaya ang iba ay parang tumatakbo sa treadmill, napapagod ka, pinagpapawisan, nauubos ang lakas, ngunit nananatili ka sa parehong lugar. Wala kang mararating. Ngunit kapag pinili mong maging totoo sa sarili mo, biglang bumubukas ang daan. Maaaring mas mahirap ito sa simula dahil haharap ka sa pagtutol, mawawala ang ilang tao sa buhay mo, at mabibigo ang ilang inaasahan. Ngunit habang tumatagal, mapapansin mong wala kang tunay na nawala, tanging mga bagay lang na hindi naman kailanman iyo. Ngayon, kapag nililingon ko ang nakaraan, nakikita ko kung paano halos maagaw ng takot ang buhay na tinatamasa ko ngayon. Kung maipapakita ko lang sa iyo kung ano ang nasa kabila ng takot, mauunawaan mong sulit ang lahat. Doon ay may gaan, may kaliwanagan, may kapangyarihan. At ang pinakakamangha-mangha sa lahat, kapag pinili mong maging totoo, binibigyan mo rin ng pahintulot ang iba na gawin ang pareho. Isipin mo kung ilang ulit ka nang tumahimik para iwasan ang pagtatalo. Ilang ulit kang ngumiti sa bagay na hindi mo naman talagang naaliw para lang tanggapin ng iba. Ilang ulit mong nilunok ang sariling opinyon para hindi ka mapag-iwanan.
At ngayon, isipin mo kung ilang pagkakataon, ugnayan, at karanasan ang nawala dahil hindi mo pinayagan ang sarili mong maging totoo. Sa simula, maaaring nakakatakot ang pagiging totoo, ngunit iyon mismo ang nagbibigay sa iyo ng karisma. Hindi kailangan ng mundo ng mga kopya, kailangan ito ng mga taong buo sa kanilang sarili. Gusto kong imungkahi ang isang bagay na maaari mong gawin ngayon, pumili ng isang bahagi ng iyong buhay kung saan pakiramdam mo ay hindi ka nagiging tapat sa sarili mo. Maaaring ito ay sa trabaho, sa relasyon, o sa iyong mga pangarap. Ngayon, isipin mo kung paano kung kikilos ka ng may ganap na katapatan sa bahaging iyon, nang walang takot, walang maskara, at ikaw lang. Anong desisyon ang gagawin mo? Ano ang titigilan mo? Anong mga salitang bibigkasin mo? Isulat mo ito. Iyan ang iyong gabay. Ang pagiging ikaw mismo ang pundasyon ng lahat ng pagbabago, dahil walang kayamanang panlabas na makakapalit sa kahirapan ng pamumuhay sa isang buhay na hindi iyo. Natutunan ko ito sa pinakamahirap na paraan, sa pagtangkang ipasok ang sarili ko sa mga espasyong napakaliit para sa kalakhan ng aking espiritu. Noong araw na pinili kong maging tapat sa sarili ko, nagbago ang lahat. Nagbago ang aking mga resulta, nagbago ang aking mga relasyon, nagbago ang aking enerhiya. Dahil kapag umaayon ka sa katotohanan ng iyong kaluluwa, tumutugon ang buhay. Ang kalayaang hinahanap mo ay hindi nakasalalay sa pagkakaroon ng mas maraming pera, kundi sa pagpapahintulot mong mabuhay ng hindi binibigatan ng pangangailangang magpasaya. Dahil ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa kung sino ang tumatanggap sa iyo, kundi sa kung paano mo natutunang tanggapin ang sarili mo. At kapag nangyari yon, dumadaloy ang lahat ng kusa. May isang uri ng bilangguan na mas malupit pa kaysa sa pamumuhay para sa kaligayahan ng iba, ang bilangguan ng takot at pagdududa. Tahimik ito, di nakikita, ngunit unti-unting winawasak ang mga pangarap. Pinatitigil ka ng pagdududa. Ipinapaniwala nitong mas ligtas ang hindi pagsubok. At kapag naniwala ka rito, napapako ang iyong buhay kahit patuloy ang galaw ng mundo sa paligid mo. Namuhay ako sa ganitong bilangguan sa loob ng maraming taon, at masasabi ko ng may ganap na katiyakan, wala itong mga rehas na bakal, ngunit may mga pader ng pag-isip. Paano kung mabigo ako? Paano kung pagtawanan nila ako? Paano kung hindi ako sapat? Ang mga tanong na ito ay sumusunod sa akin tulad ng mga anino. Naalala ko ang isang panahon na hindi ko kayang itaas ang kamay ko sa isang pagpupulong kahit gusto kong magtanong ng simpleng bagay. Nanatili akong tahimik kahit gustong-gusto ko nang magsalita. Natatakot akong mapahiya, magkamali o husgahan. At ang takot, tulad ng lagi nitong ginagawa, ay pinanatili akong maliit. Hindi lang pinipigilan ng takot ang iyong boses, pinipigilan ka nitong mabuhay. Ninanakawan ka nito ng mga pagkakataon, sinisira ang tiwala sa sarili, at ginagawang paulit-ulit ang bawat araw, isang kwento ng isang taong, sana, ngunit kailanman ay hindi sumubok. Naalala ko ang sinabi sa akin ng aking tagapagturo, si Earl Nightingale, na lubos na nagbago ng aking pananaw, madalas nating minamaliit ang kaya nating gawin at labis nating pinaniniwala ang kaya ng iba ang mga bagay na hindi natin kaya. Tumimo iyon sa aking isipan. Napagtanto kong sa buong buhay ko, inilagay ko ang iba sa pedestal at ang sarili ko sa lupa. Tinitingnan ko ang mga matagumpay na tao at iniisip kong mayroong silang taglay na wala ako, kapalaran, talento, o koneksyon. Hanggang sa napagtanto ko, ang tanging kaibahan ng mga gumagawa at hindi gumagawa ay pagkilos. Hindi tapang, hindi talino, kundi simpleng pag-aksyon kahit may takot. Ang desisyong iyon ang tuluyang nagbago ng lahat. Noong sinimulan ko ang aking unang negosyo, wala akong kahit anong kaalaman o karanasan. Wala akong alam sa paglilinis, wala akong pera, at wala akong anumang kagamitan. Pero may isang bagay na meron ako, ang tapang na kumilos. Natatakot ako ng labis, pero sinabi ko pa rin ang. At alam mo kung ano ang nangyari. Marami akong naging pagkakamali. Nangako ako ng mga bagay na hindi ko natupad, nagawa ko ang mga kalokohang pagkakamali. Ngunit sa bawat pagsubok, may nagbabago sa loob ko. Unti-unting nawawala ang takot, at unti-unting lumalakas ang kumpiyansa. Iyon ang hindi naiintindihan ng karamihan, ang kumpiyansa ay hindi nauuna sa pagkilos, ito ay ipinapanganak mula rito. Ang takot ay hindi kalabang kailangang wasakin, kundi bisitang dapat matutunang baliwalain. Hindi ito tuluyang mawawala. Ngunit sa paglipas ng panahon, mawawala ang kapangyarihan nitong kontrolin ka. Sa bawat pagkakataon na kumikilos ka kahit natatakot, lumiliit ito. At habang paulit-ulit mong hinaharap ang takot,
lalo itong nagiging maliit hanggang sa halos makalimutan mong dati itong nandyan. Ang problema ay karamihan ng tao ay kabaligtaran ang ginagawa, pinapakain nila ang takot. Iniisip nila ito buong araw, inuulit ang parehong dahilan, at kinukumbinsi ang sarili na hindi pa sila handa. Habang lalo nilang pinagtutuunan ang takot, lalo itong lumalakas. Nakakita ako ng mga taong may pambihirang talento na sinayang ang buong buhay kakahintay ng tamang oras, pero hindi iyon kailanman dumating. Hinintay nila ang tapang, ngunit ang tapang ay hindi dumarating, ito ay binubuo. Isa itong proseso na nagsisimula sa sandaling gawin mo ang bagay na kinatatakutan mo. Isang hakbang, isang usapan, isang kahilingan, isang pagsubok. Laging malaki ang takot bago kumilos at maliit pagkatapos mong kumilos. Ayon sa mga siyentipiko, ang pagdududa ay may pisikal na istruktura. Natuklasan ng mga mananaliksik mula sa Universidad ng Yale na kapag ang isang tao ay nag-isip ng paano kung mabigo ako, ang utak ay pinapagana ang parehong bahagi na konektado sa pisikal na sakit. Ibig sabihin, ang takot na magkamali ay literal na masakit. Ngunit may mas makapangyarihang katotohanan, natututo rin ang utak sa pamamagitan ng paulit-ulit na karanasan. Sa bawat pagkakataon na kumikilos ka kahit natatakot, nire-reprograma mo ang iyong mga koneksyon sa utak upang iugnay ang panganib sa paglago, hindi sa sakit. Iyan ang tinatawag na neuroplasticity sa aksyon. Sa ganitong paraan, sinasanay mo ang sarili mong maging tiwala. Isipin mo kung ilang pagkakataon na ang nawala sa iyo dahil sa takot. Ilang beses mong sinabi ang hindi, samantalang ang puso mo ay nagsasabi ng. Ilang pangarap na ang ipinagpaliban mo dahil sa pag-aakalang kailangan mong maging handa muna. Ngayon, isipin mong 10 taon mula ngayon, titignan mo ang nakaraan at mapagtatanto mong ang parehong mga pagdududang pumipigil sa iyo ngayon ay nariyan pa rin, ngunit ngayon ay may kasamang pagsisisi. Hindi mo kailangang hayaan na mangyari yon. Maaaring magsimula ang pagbabago ngayon, sa isang simpleng hakbang, piliin ang isang bagay na matagal mo nang iniiwasan dahil sa takot at gawin ito. Isa lang. Nang tuluyan kong naunawaan ito, lumikha ako ng personal na hamon. Sa loob ng 7 araw, gagawin ko araw-araw ang isang bagay na magpaparamdam sa akin ng hindi komportable. Sa unang araw, tumawag ako sa isang taong matagal ko nang iniiwasan. Sa ikalawa, nagsalita ako sa harap ng maraming tao kahit nanginginig ang mga kamay ko. Sa ikatlo, humingi ako ng tulong, isang bagay na dati kong iniiwasan. Pagdating ng ika-7 araw, may kakaibang nangyari, nagsimula akong masiyahan sa pakiramdam ng pagkailang. Nandoon pa rin ang takot, ngunit kasabay nito ay may bagong sigla at damdamin ng pag-usad. Naramdaman kong buhay ako. Ganito ang nagagawa ng takot kapag hinaharap mo ito, nagiging enerhiya ito. Ang parehong puwersang pumipigil sa iyo noon ay siyang nagtutulak sa iyo ngayon. Ito rin ang puwersang gumagalaw sa mga alagad ng sining, mga atleta, at mga negosyante. Lahat sila ay nakakaramdam ng takot. Ang kaibahan lang ay hindi nila hinahayaan ang takot na magdesisyon para sa kanila, ginagamit nila ito bilang gabay. Kapag may isang bagay na nakakatakot, iyon ay palatandaan na may halaga ito. Kaya, inaanyayahan kitang harapin ang isang hamon. Sa susunod na 7 araw, gawin mo ang isang bagay araw-araw na matagal ka nang pinipigilan ng takot. Maliit man ito, basta may kahulugan. Maaaring tumawag ka sa isang tao, simulan ang isang proyekto, gumawa ng video, magpadala ng mungkahi, o humiling ng pagkakataon. At sa tuwing lalapit ang takot, alalahanin mo, senyales lang ito na ikaw ay lumalago. Natutunan kong ang pagdududa ang pinakatusong magnanakaw sa mundo. Hindi niya ninanakaw ang lahat ng sabay-sabay, ginagawa niya ito unti-unti, isang pangarap bawat pagkakataon, isang pagsubok bawat araw, isang ideya bawat sandali. Hanggang sa tuluyan kanyang nakawan ng lahat. Ngunit nagtatagumpay lang siya kapag hinayaan mo. Ang sandaling kumilos ka kahit nanginginig, iyon ang sandaling nawawala ang kanyang kapangyarihan. At kapag patuloy kang kumikilos, hindi na siya muling makakahawak sa iyo. Halos winasak ako ng pagdududa. Ginawa akong maliit, tahimik, at halos hindi makita. Ngunit iniligtas ako ng pagkilos. At ngayon, malinaw sa akin, nagsisimula ang tunay na kalayaan sa sandaling piliin mong hindi na hayaang kontrolin ka ng takot. Dahil ang tapang ay hindi ang kawalan ng takot, kundi ang pagpiling magpatuloy kahit naroon ito. Sa mismong sandaling iyon, nagbabago ang iyong buhay. Doon mo rin matutuklasan na ang tinatawag mong imposible ay isang bagay lamang na hindi mo pa sinusubukan.
Lahat ng narinig mo ay maaaring ibuod sa isang katotohanan, nagbabago ang iyong buhay sa mismong sandaling piliin mong magbago sa loob mo. Ang tagumpay, kalayaan, at kasaganaan ay hindi nagsisimula sa mga pangyayari sa labas, kundi sa desisyon mong mag-isip ng iba, kumilos ng iba, at maniwala na kaya mo. Iyon ang desisyong nag-aalis sa iyo sa 99% ng mga taong basta lamang tumutugon, at inilalagay ka sa natitirang 1% na lumilikha. Ang ideya, ang pag-isip, at ang paniniwala, lahat ng ito ang bumubuo sa realidad na iyong tinitirhan ngayon. At kung nagkaroon ka ng tapang na silipin ang iyong sarili at kilalanin kung ano ang kailangang baguhin, nakagawa ka na ng unang hakbang para mapabilang sa 1% ng mga lumilikha. Ipagpatuloy mo ang pag-akyat, sapagkat walang hanggan ang paglalakbay ng isipan, at bawat baitang na inaakyat mo ay nagbubukas ng bagong antas ng karunungan. Ang susunod na video na makikita mo ngayon ay tutulong sa iyong makaakyat pa ng isang baitang, isang hakbang papatungo sa iyong pag-unlad at sa taong nakatakda mong maging. Maraming salamat sa iyong presensya. Hinihintay kita sa susunod na video kung saan magiging 1% kang mas mahusay kaysa ngayon.